Hello po, magandang araw po sa ating lahat. So, play ko na lang po itong video para po ma-explain ko po sa inyo yung pinaka gagawin po natin dito sa ating reservoir. So, kung mapapansin nyo po dito sa video, nahukayan na po namin. So, ito po si Mark, nagbabasag ng bato. Ayan. So, bale, ang sukat po ng ating gagawin dito is 2 meters and by 2.5. Tapos, ang lalim po niyan is 1.8. So, bakit 1.8? May nakaangat po tayo na 20 cm mula po dito sa lupa. Para naman po, yung tubig na kukolek dito sa ibabaw ng lupa na ito, hindi naman po pumunta sa ibabaw ng ating reservoir. Just in case na magsisilbi na kasi siyang flooring yung pinakaibabaw. Just in case na maisipan po natin na lagyan na po natin siya ng pump from sa ibabaw, yung pinaka-flooring na yun, hindi naman siya napupuntahan o hindi naman siya na malalagyan ng mga putik kapag po nag-ulan, mga hampiyas, hindi naman po umakyat sa pinaka-flooring. So, mas maganda nang naka-elevate siya. So, ganyan po yung natin dito, yung design. Also, ang pinaka-design po namin dito is bubuhusan po namin ito paikot. So, ang design po namin dito is cast in place. So, pag sinabi po natin cast in place, dito natin dito natin i-install yung mga bakal, dito natin ibubuhusan, puporma po dyan, na nakahulma na according po dun sa tamang measurements na pinag-usapan po natin na 2.5 by 2 meters na reservoir. So, ang gagawin po dito, since ito po yung nahukayan na, i-correct na lang po namin yung tamang sukat nito. Kasi dito po sa part na to, lumaki po yung hukay namin dito. So, bakit siya lumaki? Kasi kung mapapansin, may mga butas-butas po dun. Yan, sa may side na yan, may mga malalaking bato po na nakuha dyan. So, nung natanggal si bato, naglaglagan po si lupa. Tendency, lumaki lalo yung hukay natin dito sa side na to. So, ang instruction ko sa kanila dyan is, formahan na lang itong side na ito. Then, lalagyan namin ng lupa para makuha lang yung tamang measurements natin. Then, pag ito po ay na-correct na namin yung tamang measurements ng hukay, so, ang gagawin pa namin dito is, i-gravel bed namin ito. So, lalagyan natin ito ng mga graba. So, ikagrabahan, i-compact po ito. After makompact, lalagyan na po natin si bakal. So, ang bakal po nito is naka-cast in place design. So, ang mga install po natin dito na bakal ay halos mga walang putol. So, pag ikinasa po namin dito, naka-bend po yan, pupunta dito, diretso po dito. So, yung kakulangan po dun sa measurement, so kasi kaya na 2 meters plus 2 meters. So, ito po ay 4 meters na. So, ang angat po natin dito is another 2 meters. So, ito ay 6 meters na. So, dito po sa side na ito, okay, wala tayong putol. Pero pagdating po dito sa kabila, is 2 meters itong side na to. Pagdating po naman dito, it is 2.5. So, pagdating dito sa kabila, kulang na siya. So, dun po tayo maglalagay ng mga dugsong. So, staggered po yung gagawin. Para po mas safe tayo safe po yung ating structural. So, ang gagawin po dyan, once po malagyan na po ito ng bakal, bubuhusan natin ito si flooring. Para pag nabuhusan po si flooring, saka po natin ilalagay po ngayon yung formworks na ginawa po ni Jeboy. Sa loob po namin ilalagay si formworks. So, i-brace namin na maganda yan dyan. And then, ang thickness po nito na gagawin namin, base po dito sa design ko, para po sure na matibay tayo dito. Kasi, ito po ay kung mapapansin natin, below na to sa lupa. So, base po kasi sa code namin, lahat ng structure na below the ground, dapat meron tayong proper concrete cover. So, bakit may proper concrete cover? So, si concrete cover kasi siya yung magpoprotekta dun sa mga bakal natin. So, ang proper concrete cover below the ground is 7.5. So, kung mapapansin natin, 15 cm siya. 7.5 sa kabilang side, 7.5 sa kabila. So, total of 15 cm. So, ganyan po, kakapal po yung thickness na gagawin natin dito sa side na ito. Yung ating pinaka-CIP wall. So, pag nabuhusan po natin yan, nakuha na natin yung proper curing nya, tatanggal natin si formworks, saka po na tayo magpuproceed po naman sa paglalagay po ng ating waterproofing. So, papahiram po natin yan ng waterproofing, yung non-toxic po na waterproofing na diniscuss ko noong sa pang previous video. Yun po ipapahid natin dito sa loob. So, ngayon, pag napahiran na natin ito, may methodology po kami na ilalagay dito sa ibabaw. Yung methodology ng formworks namin ay papatong dito na wala na po tayo masyadong tukod sa ilalim.
Actually, wala talaga tukod sa ilalim. So, okay naman kami dun sa aming methodology. Nagkaigi na kami dun sa aming design. Pag-usap-usapan na. So, meron kami gagawing paraan dito. So, pag lalagyan natin ito ng forma, bubuhusan din natin. Ang thickness po nito is 15 cm din. Ang kapal po ng ating pinaka-slab, 15 cm. And then, yung design po ng bakal natin dito is one-way slab. Kasi base po sa gayat, dun sa measurement natin, is pasok po talaga siya sa one-way slab na design ng elevated na floor. So pinaka second floor ito yung madaling salita. So ngayon, bakit po makapal yung ating dito? Cover 15 cm din. Understanding natin, itong ibabaw na to, pagdating ng araw, kakailanganin nyo po talaga dito ng pump room. Kung ito po ay gagamitin natin itong potable water na ito, yung tubig na ito na nandito sa loob, is kakabitan po natin to ng pump. So, doon po sa included po doon sa quotation ko, meron po tayong isang hand pump na nandito. So, let's say dito namin nilagay si hand pump, dito naman po namin nilagay ngayon si pinaka manhole. Si manhole, same po doon sa gagawin naming concept doon sa cover po ng ating catch basin na may angle bar, taas at ibabaw at ilalim. So dito na, let's say dito namin nilalagay siya 50 by 60 or 60 by 60. Yan, dito sa side na ito. So, just in case, yung manhole, ang purpose niya, pag kinailangan natin linisin si loob ng reservoir, si tangke, is yun ang pinaka-access. So, pinaka-access na yun. So, ngayon, dito po naman sa hand pump, yung particular na materials na ilalagay natin dyan, na tubo sa loob, is yung hindi nabubulok. Kasi kahit po GI pipe ang ilagay natin dito, once palagi itong exposed ngayon sa o lagi siyang nabababad kasi ito sa tubig, syempre yung tubig. So may tendency talaga na mabilis magpabulok dun sa ating mga GI pipe. Kahit na galvanize pa yan, dumadating talaga ang time na mabubulok at mabubulok yan. So may particular materials po kami dito na napag-usap-usapan na hindi po yung nabubulok na materials ang ilalagay dyan na pero matibay naman po. So may mga paraan kami para mas maging matibay yan. Ngayon, usapan naman po natin yung soil pipe o yung mga PVC pipe na request ni sir na 1000 series. Ayan po yung mga bato, ang lalaki Kaya talagang tumagal itong hukay na ito. Ayan.